Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aralin po natin ngayon sa Tauhid ay tungkol sa limang haligi ng Islam. Limang haligi ng Islam. Kung saan ito ang una, pagsasaksi na walang sinuwang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Pangalawa, pagsasagawa ng sala. Pangatlo, pagbibigay ng zakah. Pang-apat, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At panglima ay ang Hajj. Kung saan sa wikang Arabi ito ay syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shawmu Ramadan wal Hajj. Okay, ipapaliwanag natin isa-isa ng maikli, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ang bawat haligi ng Islam. Una, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, o tinatawag na syahadatain, kung saan ang pagsasaksi na walang sino mang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino mang tagapaglikha, walang sino mang dapat kilalaning Panginoon, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siyang higit na makapangyarihan, pinakamakapangyarihan, sa Kanya nanggagaling ang lahat ng kapangyarihan. Lahat ng bagay dito sa mundo ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga nakaraan, ang mga nangyayari, at ang mga mangyayari pa lamang ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang hari ng mga hari. Bilang Muslim na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakasusi ng Islam. At ang pangalawang bahagi ng syahadatain, yung pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad ang kahuli-hulihang propeta. Maraming mga propeta na nauna sa kanya, kabilang na rito sina Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, o Abraham, Musa alayhi salam, o Moises, Ismail, Ishaq alayhi salam, at marami pang iba. Kabilang na rin dito si Jesus Christ o si Isa alayhi salam, at ang kahuli-hulihang propeta ay si Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kung saan ang mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat nating sundin. Ayon nga sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang anumang bagay na ipinarating ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay inyong kunin, at anumang bagay na kanyang ipinagbawal sa inyo ay inyong iwanan. Ito ang maiksing pagpapaliwanag ng syahadatain. Pagsasaksi na walang sinumang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang bahagi ng limang haligi ng Islam ay ang iqamus salah o pagsasagawa ng salah. Ang salah na tinutukoy dito ay ang 5 beses na salah na ating isinasagawa sa araw-araw bilang mga Muslim. Ito ang Salatul Fajr sa umaga, Fajr, na mayroong 2 rak'ah. Salatul Zuhur sa tanghali na mayroong 4 na rak'ah. Salatul Asr na mayroong 4 na rak'ah sa hapon. Salatul Maghrib kapag katapos lumubog ng araw na mayroong 3 rak'ah. At Salatul Isha sa gabi na mayroong 4 na rak'ah. Obligado itong gawin ng Muslim, lalaki man o babae, 5 beses sa isang araw. Pangatlong bahagi ng 5 haligi ng Islam ay ang ita'uz zakah o pagbibigay ng zakah. Ang pagbibigay ng zakah ay obligado lamang sa mga mayayaman, kung saan mayroong itinakdang limitasyon ng kayamanan na kapag naabot ng isang tao ay dapat niyang ibigay sa tamang panahon. Halimbawa, kung sa kayamanan, halimbawa sa ginto, kung umabot ang kayamanan ng isang lalaki sa isang Muslim sa 85 grams, 85 gramo, sa loob ng isang taon, ito
ito ay meron siyang naipon na 85 grams ng ginto, halimbawa, ay kailangan niyang maglabas ng 2.5% ng halaga ng ginto na ito. Halimbawa, kung meron siyang 85 na grams na ginto na naipon o lagpas pa rito, halimbawa, ay obligado siyang maglabas ng 2.5%. Ganun. Sa pilak naman, ay merong iba, pilak ay 595 grams o kaya ay sa pera. So, yun ang mga bagay na maaaring paglabasan o maaaring mag-obligado sa isang Muslim na siya ay magbigay ng zakah. Actually, maaari din sa zakah rin ay obligado rin na magbigay ng zakah. Halimbawa ay kapag meron kang mga alagang hayop katulad ng baka, kambing, kamelyo, meron din halimbawa sa mga pananim. Pero mas mainam na tanungin natin yung mga alim natin, mga guro natin, kung halimbawa meron tayong mga pananim or meron tayong mga business, mga kalakal, o kaya ay meron tayong mga alagang hayop, kung ito ba ay pasok sa pagbibigay ng zakah at kung umabot na ba tayo sa takdang limitasyon at tamang panahon ng pagbibigay ng zakah. Okay? So pang-apat ay ang Somo Ramadan. Ito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kung saan mula sa suhur na bago magsalatul fajr ay kakain ka. Okay? Tapos pag nag-adhan na ng salatul fajr, pumasok na ang salatul fajr, ay hindi ka nakakain hanggang sa paglubog ng araw, sa maghrib. So yun ang pang-apat na haligi ng Islam, ang pag-aayuno, kung saan dito ay natitrain ang ating sarili para sa pag-iwan ng mga masasama. Actually, hindi lang naman pagkain, pag-iwan sa pagkain at pag-iwan sa inumin ng hikmah kung bakit kailangan nating mag-ayuno. Isa sa mga aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi ng Allah ayon sa pagpapakahulugan sa wikang Tagalog, o kayong mga mananampalataya, inobliga sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-obliga sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging matatakot din sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At panglimang haligi ng Islam ay ang Hajj, kung saan ito ay obligado sa isang Muslim na may kayang magbiyahe, may sapat na pera, yung kanyang kalusugan, at ito ay obligado lang ng isang beses sa tanang buhay ng isang Muslim. So hanggang dito na lamang, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung meron kayong mga katanungan ay paki-post lamang, at maaari din kayong magtanong sa inyong mga ustad. Maraming salamat sa pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.